flood control project sa Bulacan at Mindoro na napaulat ng kumpleto pero walang kahit na anong nakatayo. Mungkahi ng isang dating DPWH Secretary, suspindihin muna ang mga flood control project para bigyan daan ang investigasyon. Magbabalita si Mon Gualvez. May sandbag at nakausli pa ang mga bakal sa hindi natapos sa concrete slope revetment na ito sa Barangay Bulihan sa Malolos, Bulacan. Base sa sumbong sa Pangulo website, dapat ay noong September 2024 pa nakumpleto ang proyektong nagkakahalaga ng 62.7 million pesos. Kaya dismayado ang mga residente, lalo't araw-araw silang binabaha. Siyempre, dapat madali, mabilis. Para hindi na kami nalulubog dito. Ganyan, laging high tide, laging lubog to. Doon lang sa bungad yung may flood control. Paano naman po yung nandito sa gawing gitna? Paano po dito sa bahayan? Isa lang ito sa 14 na flood control project sa Bulacan na hawak ng Sims Trading Construction. Ang address ng Sims nasa isang subdivision at walang senyales na isa itong opisina. May isa pang incomplete project sa Barangay Canalate sa Malolos. Nagkakahalaga rin ang proyektong ito ng 62.7 million pesos at nakasaad na complete project noong Setyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, sa Martes ay magsasalita ang lahat ng mayor sa probinsya patungkol sa flood control projects. Ito naman ang lugar sa Nauhan Oriental Mindoro na sinabi ni Senador Ping Lacson na mayroong ghost flood control project. Base sa sumbong sa Pangulo website, halos 193 million pesos ang kontrata sa paggawa ng road dike sa tabi ng Panggalan River sa Sitio Dike na natapos noong 2024. Pero gate ng kapitan ng barangay, yan po, kahit isa pong project na mega dike, wala po kayong makikita. Ay ako po, 50 years na dito na nakatira. Ay wala po, ito po Sitio Dike. Wala po kayong makita for year yata po ng 2024. Tuwing malakas ang buhos ng ulan, madalas umaapoy itong Panggalan River na nilalakaran ko. Umabot pa nga ron ng mahigit 10 talampakan yung taas ng tubig. Kaya yung matagal na nilang hinihiling na poprotekta sana sa kanilang dike na pinondohan naman, kahit sa kalumingong parte ng ilog, hanggang ngayon, wala namang matagpuan. Nitong Hulyo lang, hindi na makita ang daan sa Barangay Apitong dahil sa taas ng baha sa lugar. Sabi ng Oriental Mindoro Provincial Government, may 2 proyekto pang nakasad sa General Appropriations Act na flood control programs sa pareho pa ring barangay noong 2024. Ang kabuuang halaga niyan, mahigit kalahating bilyong piso. Habang sa taong 2025, may 3 proyekto uling nakasad sa GAA sa Barangay Apitong. Tigta 300 milyong piso yan na hinati-hati sa upstream at downstream ng ilog na may magkakaibang kontratista. 2 naman dyan ang sinimulan ng gawin itong Mayo. Isiniwalat din ni Governor Bons Dolor na mahigit doble ang nalalagay na pondo sa General Appropriations Act mula sa inaprobahang National Expenditures Program para sa flood control projects ng probinsya. Kasi in between lagi may ini-insert billions of pesos and yet walang maparusahan. Walang umaamin na nagkasala. Sa gitna ng mga lumalabas na anomalya sa DPWH flood control projects, lumulutang ang pangalan ni dating Secretary Rogelio Singson na ipapalit umano sa kasalukuyang kalihim ng ahensya. Sagot naman dyan ni Singson, Secretary, the billion-peso question is, you confess that there have been feelers sent to you. So will you accept or not? Definitely there were feelers, but my answer is no because my priority is my family and their safety. Kwento niya sa The Big Story ng One News, nung siya ang DPWH Secretary sa ilalim ng Aquino Administration, hindi siya pumayag ng insertion sa budget. Sabi ko sa congressman, ito yung mga projects na pwede lang. Mag-usap tayo, isa-isang congressman na gusto makipag-usap, nag-agree kami. Magsingit kayo dyan ng ibang proyekto outside of this, kahit ilagay nyo dyan, hindi ko pagagawa. Mungkahi niya sa pamahalaan, suspendihin muna ang lahat ng flood control projects habang umuusad ng investigasyon. Ang COMELEC naman, iniimbestigahan ang 4 na senatorial bets noong 2022 na may donasyon mula sa kontraktor. Susulatan daw nila mga kontraktor na ito para hingan ng paliwanag. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.